Alright. So, ito pa rin ho, pinapag-aralan natin ito sa ating uh, LED class at pinag-aaralan natin ito uh, as far as our fellowship, afternoon fellowship is concerned. At maganda na ang ating mga members ay maging maliwanag sa atin, no? Ang tinatawag nating stewardship of His grace. Tayo bilang Lighthouse ay tayo ay bibigay ng malalim na importansya sa biyaya ng Diyos. Kasi kung ano ang meron tayo mga kapatid, ay ang mayamang biyaya ng Diyos. People will come and go. Even pastors. Oo. Ang pagpapatuloy ng eklesiya ay dahil sa Panginoong Hesukristo. Pero ang kanyang binibigay po mga kapatid ay walang iba kundi ang kanyang mayamang biyaya. Alright? Parating sinasabi ng ating pastor, umusog ka dito, Brother Shakil. Para hindi mabali yung leg ko. Ayan. Parating ang sinasabi ng ating pastor. Minsan sinasabi niya, paano na ako? Wala akong lalaking anak. Ibig bang sabihin dahil wala akong lalaking anak, ay walang magpapatuloy ng Lighthouse? Tatalon. Kasi, of course, paano naman yung mga pastor na ang kanilang mga anak ay hindi magpapastor? Hindi na magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Dahil parang sa circle natin, no, ng Bible Baptist, parating ang pumapalit sa mga amang pastor, yung mga tatay na pastor nila, ay yung kanilang mga lalaking anak. Ganon din ang nangyari kay Tatay Abante. Hindi naman dahil yan ay by blood, pero dahil yung mga anak nila, they have chosen really to surrender themselves in a full-time capacity such as ang ating pastor. At makikita naman natin ang qualifications niya. Sabi ni Pastor Ruben, paano? Wala akong lalaking anak. Yung mabutit yung ibang pastor, mayroong mga anak na lalaki at nag-surrender sa ministry at very active sa ministry. So, anong gagawin natin? Pag namatay ako, papalit yung apo ko. Wala, hindi sigurado, matagal pa yan. Papalit yung mga babae kong anak. Hindi rin naman pwede. So, ibig sabihin, ang i-emphasize natin para hindi tayo maging magulo sa ating eklesiya ay walang iba kung hindi ang biyaya ng Panginoon. Walang iba kung hindi ang pagpapatuloy natin na tumayo in the grace of God. At sabi nga natin, ang biyaya ng Panginoon ay hindi natin hihilingin. Bakit? Sapagkat ito ay ibinigay na sa atin. At ang biyaya ng Panginoon, nakita natin sa salita ng Diyos, ay tayo ay nakatindig doon. Meaning to say, kung anuman mga kapatid, ang ating identity, I am what I am by the grace of God. Yan ang sabi ni Apostle Paul, ay ang biyaya ng Diyos. Kung anuman ang identity ng ating church, hindi tayo soul-winning church. Hindi tayo discipleship church. Hindi tayo cheerful giving church. Hindi tayo loving church or any kind of church. We are a church enriched by the grace of God. Kung pwede nga lang siguro maging Lighthouse Grace Bible Baptist Church. Pero hindi Di ba? Okay na yon. Hindi naman nakikita sa pangalan yan. Ito ay ikinikilos at nakikita sa mga tao. Ang sabi natin dun sa Book of Acts, si Barnabas ay pumunta. Di ba? Pumunta doon sa Antioch. At nakita niya ang congregation doon sa Antioch. At ang sabi ng salita ng Diyos, and when he has seen the grace of God, he was glad. Ibig sabihin, nakita niya ang biyaya ng Diyos. At nung nakita niya ang biyaya ng Diyos, ang nakita niya mga tao. Therefore, ano ba ang gusto nating makita kung makikita mo ang biyaya ng Diyos? Ano ang makikita mo sa isang church
kung nais mong makita ang biyaya ng Diyos. Ang mga bahay ba ng mga members? Ang trabaho ba ng mga members? Ang church building ba? Ang offering ba natin o ang mga facilities natin? Well, masasabi natin na yung mga bagay na yan ay resulta lamang. Pero ano ang makikita mo sa tao? Kasi when we speak of the church, we speak of people. So ano ang makikita mo sa mga tao? So, ito ang sabi ko, kung hindi natin mapapangisiwaan ang biyaya ng Diyos ng mabuti, hindi natin makikita ang biyaya. May evidence. Meron at meron pong ebidensya. And if there is no stewardship of the grace of God in our ecclesia, the grace of God will never be seen or will not manifest in our church, although nasa atin na. Sayang. Di ba? Sayang. Atin na pong i-steward to. Kaya ang pinag-aaralan natin ay ang stewardship. Number 1, grace given. Ibinigay na. Okay? Maniwala tayo dyan ng lubusan. Number 2, the grace by which we stand. Tayo ay naninindigan. Ang biyaya ng Diyos, ang ating nagiging platform. Ang biyaya ng Diyos, ang ating nagiging identity. At tayo ay binabalot ng mayamang biyaya ng Diyos. Okay. Number 3, saan tayo dadalhin ng biyaya ng Diyos? Alam nyo, ine-explain ko ito kay Brother Ray Kalingasan, isa sa mga pastors men sa Tatalon. Sabi niya, I have never seen it that way. Hindi ko ganyan nakita ang biyaya ng Diyos. Oo, in-explain ni Pastor, sinabi ni Pastor nung stewardship emphasis natin, na ang ini-steward natin ay hindi yung mga nakuha natin dito sa mundo. Ang ini-steward natin ay ang biyaya. Ano yung mga nakuha natin dito sa mundo? Common resources. Unsave or save. Di ba? Your time, your treasure, yung ating strength, yung ating talent, abilities natin. Common yan sa lahat So kung sabi niya, kung hindi biyaya ito, ano ito, Pastor? Gumigising naman tayo sa umaga. May lakas. Hindi ba biyaya ng Diyos yun? Nagkakaroon tayo ng sweldo. Hindi ba biyaya ng Diyos yun, Pastor? Ang sabi ko sa kanya, yan ay resulta ng kindness or ng goodness ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, God the Father is kind to the thankful and unto the thankful, even to the evil. Even to sinners, mabuti ang Panginoon. So, ibig sabihin, common resources ng lahat yan At kung meron mang kalakasan na nanggagaling sa araw, na nanggagaling sa ulan, lahat ng tao na i-enjoy nila yan. So, hindi yan ang biyaya. Abay, nag-isip na siya. Nag-usap kayo, nag-umpisa kami alas 7. Natapos kami alas 12 ng gabi. Alas 12 para lang sabihin ko. And we have not fully discussed. Usap tayo ulit, Pastor. Yan ay iaano niya sa alamin. Yung alamin kasi, mga kapatid, on Wednesday, lahat tayo. Buong lighthouse, all over the world, ay pasok tayo doon sa alamin. May yung alamin may meaning yun acronym lang yan. Pero it's actually for the adult. Tayo natanggal yung natin ng pandemic pero sasabihin ko sa inyo, ipropropose ko sa inyo. Kasi ang mga adult wala nang afternoon fellowship. Ang meron sila alamin. Hindi na sila nakikita-kita. Bakit? Sabi ko, kasi yung mga adult hindi na pumupunta ng afternoon fellowship. Sabi ko, tingnan natin. Kung ano lang naman yun. Sa Kainta, hindi naman natin gusto na ganun na mangyari. Na wala ng afternoon fellowship kasi at ilipat na lang natin.
Pero meron silang mga fellowship once a month lang adult. Per halimbawa, senior citizen, sila lang. Halimbawa, mga men, sila lang. Mga young adult, sila lang. Alright? So, titignan natin. But I will announce that on Wednesday, sama-sama po ang lahat ng lighthouse all over the world to be present sa ating Zoom meeting ng Alamin. Okay. Saan tayo dinadala ng biyaya? Tinanong ko rin siya. Saan tayo dinadala ng biyaya? Palagay mo. Lahat kasi ang tingin natin sa biyaya ng Diyos, ako po ay naligtas. Yes, that's good. Pero yung iba ay sa biyaya ng Diyos, ako ay gumraduate. Sa biyaya ng Diyos, naging successful ako. Sa biyaya ng Diyos, ako ay naging ganito, ako ay naging ganyan. Ang dami nating sa biyaya ng Diyos. Lahat sa biyaya ng Diyos. Hindi natin nauunawaan na kahit yung mga unsaved, may claim din ng success. So anong pinagkaiba nung biyaya na resulta na sinasabi natin? Di ba? Naging maayos ang pamilya ko sa biyaya ng Diyos. Yun din mga unsaved. Ang daming unsaved kayang maayos ang pamilya. Hindi nag-aaway-away. Walang gulo. Very peaceful. Yun eh. Pero, saan tayo ultimately dinadala ng biyaya ng Diyos? Dito. Sino ba yung high school teacher dyan? High school teacher. Andyan ba? Yung high school? Men. Pasamahin mo na nga itong mga, kasi wala si wala si LJ, namatayan siya luck yan sayang naman. Pati si okay. Ultimately, mga kapatid, itong tatandaan natin, bilang isang eklesiya, tayo ay dinadala ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, walang iba kundi sa paglilingkod sa Panginoon. Bilang isang church. Pastor, bilang mga individual, hindi ba tayo, wala bang biyaya? Meron. Ito, bilang mga individual na mga mananampalataya, tayo naman ay ine-empower ng biyaya ng Diyos para gawin ang kanyang kalooban. Gawin ang kanyang kalooban kung nasaan man tayo naroroon. Di ba? Ine-empower. Yan ang pagkakaiba natin sa hindi mananampalataya. Sa kanila, ang kalooban ng Diyos, hindi nila iniintindihan. Parehong doktor, yung isa mananampalataya, yung isa hindi. Pero yung doktor na mananampalataya, empowered siya to do the will of God bilang isang doktor at doon mismo sa kanyang kinalalagyan. Ganon din ang isang nanay, ang isang tatay. Ganon din ang isang, we are empowered. Okay? By the grace of God. Strengthened by the grace of God to do the will of God. Pero, as a church, mga kapatid, bilang isang eklesiya, dinadala tayo ng biyaya ng Diyos para maglingkod sa ating Panginoon. Look at this. 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 14. And I thank Nakita niyo? And I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, for that He counted me faithful and putting me into the ministry. Who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Look at the word enabled. Enabled. So mga kapatid, ano yung enablement? Empowerment yan. For He counted me faithful, putting me into the ministry. Look, yung empowerment natin, ay huwag niyong isipin na enablement yan para gumaling ka sa sakit mo.
Hindi lang yan enablement bilang isang eklesia kung saang bagay. It is an enablement saan? Sa ministry. Maraming tao, mga kapatid, able sila. Able people. Pero kung walang biyaya ng Diyos, walang enablement para maglingkod sa Panginoon ng katanggap-tanggap. Hindi lang pagkilos yan, yung enablement. Kaya nga galit na galit si Pastor R.A. Kinekwento niya sa amin. Yung mga members doon sa Tatalon. Oo. Ang dami nilang ministry, ang dami nilang pagkilos. Pero hindi niya nakikita ang virtues sa mga naglilingkod. Sabi niya, alam niyo, ang mahalaga sa paglilingkod natin, ang paglilingkod natin ay resulta ng ating spiritual life. Hindi siya resulta ng abilidad mo. Hindi siya resulta dahil kaya mo. Ang paglilingkod mo hindi resulta dahil may training ka. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon ay resulta ng ating spiritual life. What is life? What is life, mga kapatid? Life is energy. That is life. The element of energy. Pag sinabi mo ang tao ay dead, walang kayang gawin yan. Pero pag sinabi mo na ang tao ay buhay, basically, siya ay nakakatayo, siya ay nakakalakad, siya ay nakapag-isip, siya ay nakaramdam, siya ay nakakakilos. Bakit? Meron siyang energy. Pag sinabi mong spiritual life, that is spiritual energy. Hindi yan langit. Kinorek ko yung, mahilig ako mag-correct, no? Kaya minsan kapag andyan ako, yung mga, kahit yung mga taga-Tatalon, nandyan si Pastor Bong, mag-iingat kayo. Kaya nung nandito sila kahapon, gustong-gusto nila dito. Usually, yung kanilang, ano yung inyong warm-up? Yung kay Justin Timberlake. Okay. Yun yung pang warm up nila para magsasayaw sila. Nasa kainta tayo. Medyo konting konting ipit. Baka dumating si Pastor Bong pagalitan tayo. Hindi naman ako parisaik, no? Pero talagang kinokorek ko lang, mga kapatid. Kahit mga taga-Tatalon yan. Yung 50th anniversary, meron nakalagay doon na parang hindi mo kayang maglingkod kung hindi mo makikita ang mga taong ito. Parang mga ganun, di ba? Nakita niyo na I can't see serving God without these people, without these friends. Binilugan ko, sinend ko sa kanila, mali. Sabi ko. With or without your friends, you can serve the Lord. Mali, sabi ko. We do not emphasize in Lighthouse friendship. We emphasize being brethren. When we have learned how to be a brother and sister in Christ, malalim yun. Bakit? Kasi mga kapatid, for keeps ang pagiging magkakapatid natin sa Panginoon. For all eternity. For all eternity. Pero yung pagiging friends, maiba ka lang ng lugar, mawala na eh. Pero yung pagiging magkapatiran natin, wala ka na dito, kapatid pa kita sa Panginoon. Kahit magalit ka sa akin at magkagalit tayo, tapos na ang friendship natin, magkapatid pa rin tayo sa Panginoon. Okay? Kaya yung paglilingkod natin ay hindi dala ng friendship. Yung paglilingkod natin, dala ng pagiging eklesiya natin. Oo. Ano na ba yung kinorek ko? Yung spiritual life na sinasabi ng ating pastor, yun ay isang bagay na nagre-resulta ng pagkilos. Kaya, minsan, pag sinabi natin, yun nga pa lang sa yung nangyari doon sa pilgrim na mga munting ilaw. Inimbitahan ako, doon ako. Nakikinig ako. Ang sabi nung nagpe-preach na sa mga bata. Mga bata, tanggapin niyo ang Panginoong Hesus. At kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Yan. Buhay na walang hanggan sa langit.
Sabi ko, paano sa lupa? Wala tayong buhay na wala hanggan? Sa langit ang buhay na wala hanggan. Kasi bata pa, yun yung maintindihan niya, na ang buhay na walang hanggan ay pagpunta sa langit. Pero pag yan ay nag-remain sa kanya, minsan may nagtanong gusto ko nang mamatay, ate. Oo. May nagtanong sa akin kasi pag narinig niya, buhay na walang hanggan sa langit. Gusto ko na pong mamatay. Bakit? Para makuha ko na yung buhay na walang hanggan na pangako ng Panginoon sa langit. Mali. Ang buhay na walang hanggan, nandito. At yung taglay-taglay natin ay buhay na walang hanggan. Enablement, empowered, so that we could have that energy to serve the Lord. Listen, our ministry, your personal ministry, church ministry, o anumang paglilingkod sa Panginoon, ay resulta po ng buhay na walang hanggan. Our spiritual life, eternal life. Okay? So, kaya pag naglilingkod ka sa Panginoon, ayoko ho ay baka spiritually dead. Kasi kahit sinong tao pwedeng kumilos, pero yung enablement niya, mga kapatid, ay resulta ng spiritual life. At yan ay sa ministry. Verse 13, look at him. His testimony, I was before a blasphemer, a persecutor. Mabuti sana kung persecutor lang na normal hindi. Ang pinapatay nito, mga Kristiyano, mga mabubuting tao Pinapakulong nito, mga pastor, mga leaders of the church. Si Apostle Paul, look, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Verse 14 is actually very connected with verse 12. Yung enablement sa ministry, the enablement is caused by the grace of God. Kaya dadalhin tayo bilang isang eklesiya ng biyaya ng Diyos sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iyong success sa buhay, yan ay dulot ng kabutihan ng Panginoon. Mabuti rin ang Panginoon sa iba kapag gagawa sila ng tama Oh. Kung ano man ang meron tayo dito, but the grace of God is what? Is exclusive. Tandaan nyo yan. Exclusive sa mananampalataya ang biyaya ng Diyos. Kapag hindi ka ligtas, wala kang biyaya. Kahit anong claim mo ng biyaya, wala. Bakit? Kasi si Kristo ang biyaya ng Diyos Christ, the grace of God came by Jesus Christ. And when we received Him, we received the fullness of His grace. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, wala kang biyaya. So there is no claim of grace. Alright? Lubhang, sabi ng salita ng Diyos, lubhang sagana. Exceeding abundant. Bakit kailangan ng exceeding abundance? Because of grace, because of verse 13. Because of verse 13. Mga kapatid, hindi man tayo si Apostle Paul, may hatak pa rin tayo. Kahit naligtas tayo, may hatak pa rin ang laman sa atin. May hatak pa rin ang kasalanan sa atin. Pero kahit ang kasalanan ay sumasagana sa atin, mas lubhang sumasagana ang biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay makapaglilingkod. Mga kapatid, minsan ang isip natin, yung lubhang sumasagana ang biyaya ng Diyos kaysa sa kasalanan. Parang passive. No. Napaka-aktibo niyan. Pag sinabi natin na mas malubhang sumasagana ang biyaya ng Diyos, nagkakaroon tayo hindi lang ng paglayo sa kasalanan, pero higit sa lahat, paglilingkod sa ating Panginoon. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. So, ano ang identification ng biyaya ng Diyos kay Apostle Paul?
Hindi, I am what I am because I am an apostle. Hindi yung designation niya. Di ba? Minsan, ang pinagmamalaki natin yung designation natin eh. I am a doctor because of God's grace. I am a nurse. I am a teacher. I am a pharmacist. I am a pastor. No, hindi. Ang identification ng biyaya ng Diyos kay Apostle Paul ay yung kanyang paglilingkod. Yung kanyang pagpapagal. Kaya mga kapatid, bago natin ipagmalaki yung ating identity na kung sino tayo dito sa mundong ito. Ang ipinagmamalaki ni Apostle Paul, ang biyaya na nagdadala sa kanya. Di ba? Bago natin ipagmalaki yung mga designations natin sa mundong ito, ang unang-unang identity natin, I am what I am because of the grace of God. At kung ano man ang tinutukoy niyang I am what I am, ay yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sana maunawaan ng ating church kung saan tayo dinadala. Maano ito? Maganda itong lesson na ito. Kasi dito inihihiwalay mga kapatid, ang soul, ang spirit, ang soul, at ang marrow. Ang spirit, soul, and flesh. Inihihiwalay ng biyaya ng Diyos yan. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, ang soul ay neuter eh. Di ba? Neuter, ibig sabihin, yan ay nasa gitna. Ang neutral ang soul. Kung saan siya hatakin, doon siya pupunta. Eh sino ang soul? Tayo ang soul. Ang flesh, hinahatak tayo sa mundo. Ang spirit, hinahatak tayo saan? Sa Panginoon. Kaya kapag ang soul natin, mga kapatid, ay ang spirito, ang malakas sa atin, pinapakain natin, and we do not give provision to the flesh, mga kapatid, hatakin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, yan ho yan. The grace of God by which we are brought into serving God. Next. 2 Corinthians 6:1. When we then, as workers together with Him. Who's Him? Sabi niya, kami na mga apostoles ay mga workers together with Christ. Oo. Ang ganda, kasi tayo yung building eh. Oo. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the work of the Lord is being done in us. Tayo rin yung sinasabi ng Bible na tayo rin yung vineyard. At ang husbandman ay ang ama. Tayo rin yung vineyard. Meaning to say, ano bang gusto mo makita sa vineyard? Di fruitfulness. Ano bang gusto mo makita sa building? Di strength. Sabi ni Apostle Paul, we then, as workers together with Christ, beseech you, mga taga-Korinto, also that ye receive not the grace of God in vain. Na huwag niyong tinanggap. Actually, nasa kanila na eh. Na yung tinanggap niyong biyaya ng Diyos ay hindi maging walang kabuluhan. Alright. Paano magiging walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos? Na kapag hindi natin ipinaglingkod. Nagiging walang kabuluhan ang tinanggap nating biyaya ng Diyos kapag ito, mga kapatid, ay hindi nagamit na steward according to its design. The design of God's grace is what? Service. At katanggap-tanggap na service. Sabi ko kay Brother Ray, ang biyaya ng Diyos should be according to the grace of God. Sorry. Ang gift, ang mga kaloob, ang mga abilidad is according to the grace of God.
Bakit? Ang mga kaloob ay dapat ayon sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ko, gift is not enough. Your gift from God is not enough. Or your gifts para iyong ikilos. Pastor, ikinikilos ko naman yung mga gifts ko. Proof. Ang sabi ng Panginoon sa Corinth, sabi ni Apostle Paul sa Corinth, you come behind of no gift. Ibig sabihin, pag pinag-usapan ang mga kaloob na abilidad, hindi kayo papahuli. Tama? So kilala ang church sa Corinth na mga gifted members, gifted people. Pero saan pa sila kilala? Saan pa sila kilala? Negatively speaking. Yes? Carnality. Kilala sila as people who flourishes with gifts and abilities. Pero bakit kilala rin sila sa pagiging karnal? Kilala rin sila sa pagiging disorderly. Di ba ni-rebuke ni Apostle Paul? Doon sa 1 Corinthians chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 11. Kaya ang sabi niya, hey, let all things be done decently and in order. Bakit? Kasi ginagamit na nila yung gifts nila nang hindi orderly. Kaya mga kapatid, yung pagkilos, ibahin na rin natin yan. Sapagkat hindi lang pagkilos ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Kapag may gift, may pagkilos. Pero pwedeng mangyari ng isang tao ay may pagkilos, pero isang pagkilos na hindi ayon sa biyaya ng Diyos. Okay? Let us not receive the grace of God or the grace that we have received. Huwag nating gawing walang kabuluhan. Pastor, bakit ang dami nating ministry? Hindi sapat yun. Hindi sapat yung pagkilos. Pero ang ministry, tama yan. Grace ang ministry. As every man has received the gift. Etong gift na yan, yung gift na yan sa akin, yung gift na yan, ay hindi yan yung abilidad eh. The grace of God is God's gift. Yaman din lamang na tinanggap natin ang biyaya. Even so, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Paano tayo nagiging good stewards of the manifold grace of God? Look at the verse. Paano tayo nagiging stewards of the manifold grace of God? When we minister the same grace one to another. Therefore, ang konteksto ng biyaya ng Diyos sa atin bilang isang eklesiya ay ang ating paglilingkod sa Panginoon. It is always by grace through faith. Sabi ko sa inyo, dalawa. Tatandaan nyo ito, dalawa ang response natin sa biyaya ng Diyos. First, faith. Faith. Ang tugon natin sa mayamang biyaya ng Diyos, faith. Ano yung faith? Obedience. Pangalawa, stewardship. Stewardship. Sabi ko nga sa inyo, ang ating coming together, it is by nature the grace of God. So paano tayo nagre-respond? Our coming together is per se a grace of God. Pero ano yung faith? Saan pumapasok ang faith? Pag tayo pumupunta.
At hindi natin nineneglect. Hindi natin, mga kapatid, ginagawa na ang biyaya ng Diyos ay walang kabuluhan. Ang pagkakaloob, biyaya yan eh. Nakikinig kayo? Ang pagkakaloob natin, ang mga offerings natin, is grace per se. Ano yung faith? Pag tayo nag-offering. Pag tayo nagbigay. Faith yun eh. Response sa biyaya. Oh. Hebrews 12:28. Maganda itong verse na ito. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace. Tinanggap natin ang kingdom of God. Tayo ay nasa kingdom of God. Tama? Amen? Are we in the kingdom of God? Yes. Kung save ka, you are part of the kingdom of God. Ang sabi ng Bible, let us have grace. Meaning to say, let us use the grace of God. Meaning, let us steward the grace of God, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Okay. Dinadala tayo ng biyaya ng Diyos sa isang paglilingkod na katanggap-tanggap sa Kanya. So, hindi lang paglilingkod, hindi lang pagkilos. Nung nag-uusap kaming mga pastor, sabi ko, ang daming pagkilos. Alam nyo ba, hindi lang pagkilos ito. Mali pag sinabi mong kumilos tayo. Ayan na naman, bago na naman yung dati, pagkilos. Ang biyaya ay pagkilos. Ngayon, hindi lang pagkilos. Totoo naman. Itong verses, isang paglilingkod. Kasi lahat pwedeng kumilos. Pero hindi lahat ay pwedeng maglingkod at maglingkod ng katanggap-tanggap. Ang ministry natin, pag sinabi mong ministry, makinig kayo, nakikinig? Pag sinabi mong ministry, ito ay isang paglilingkod na katanggap-tanggap. Hindi mo pwedeng sabihing ministry yan. Ng paglilingkod na katanggap-tanggap. Pag yan, ikaw ay naglilingkod at naglilingkod ka ng mali, hindi ministry yan. Pag kumikilos ka lang at kumikilos ka, hindi ayon sa biyaya ng Diyos, hindi ministry yan. I'm telling you, hindi ministry yan. Ngayon, Pastor, paano ko malalaman kung ito'y katanggap-tanggap? Tingnan mo sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Tama? Ang daming sinasabing kung paano katanggap-tanggap ang paglilingkod. Tingnan mo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ang dami mga kapatid. Kaya pinag-aaralan natin eh. Dahil yung paglilingkod na katanggap-tanggap, masyadong malawak. At pag pinag-aralan natin yan, pinreach natin yan, sasabihin natin, isang paglilingkod na merong maayos na buhay. Isang paglilingkod na may virtue. Alright? With reverence and godly fear. What is reverence? Reverence is a worshipful attitude. Hindi, worship ito. No. Yung paglilingkod natin, worship yan. We give reverence to God. Pag nagda-drive ka, pag nagko-construction ka, di ba? Pag nagtuturo ka, pag tumutugtog ka dyan, pag kumakanta ka, kapag ikaw ay nasa kung saang ministry, you are actually worshiping God. So, saan tayo dinadala? Dinadala tayo into serving God. Bakit walang grace that brings us to serve the Lord? Wala. Next, grace to steward. Next week. Tinanggap mo, tumayo ka, dinala ka sa paglilingkod,
At ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito ay ating steward. Ang biyaya ng Diyos, hindi tayo dadalhin sa kayamanan, sa kahirapan, sa success, sa being not successful, hindi tayo dadalhin sa magandang pamilya, hindi, no. Dadalhin tayo ultimately sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat tayo, pag nagkaroon tayo ng paglilingkod sa Panginoon as a church, inaayos natin ang ating buhay. Di ba, naglilingkod tayo sa Panginoon nang hindi katanggap-tanggap ang ating buhay. Okay? So, pag-aralan nyo po, tingnan nyo, basahin nyo ulit, pag-devotionan nyo. Kung may tanong kayo, itanong nyo sa teacher nyo. Okay? Pag may tanong kayo, magandang, i-ano natin. May nagtanong sa akin, Pastor, yung gift ba dito, yung abilidad o yung grace? Sabi ko, grace. Bakit? Kasi ang gift, grace eh. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Iisa yan. Hindi mo pwedeng paghiwalay. Package yan. Grace and faith. Alright? Manalangin tayo mga kapatid.